ko po, pinatunayan lang ng Diyos kapag matigas ang ulo mo. Kasi po ilan nga naman yung baba, taas, baba, taas, baba. Siyempre po, ilan po ba yung bininisyonan kanina? Mahigit 100. Ano po? Kahit po halimbawa hindi ako yung nagbebendisyon na, yung katawang lupa ako naman ang ginagamit, napapagod din po yung ugat ko. Ano po? Matigas po ulo ko. Nagsabon po ako. Naghugas po ako. Masakit po ngayon ito. So, kaya sabi ko, kapatid, hatak-hatakin mo nga yan. Sarili ko po, bahala ka na, Ama. May makatigasan po talaga ang ulo ko. Minsan ano po, para sabihin siguro, ayan, inaaral mo yan. Pagpagod ang mga katawan nyo, yung kamay, paa, wag magbabasa. Mismo ikaw, hindi mo na patawad po. Yan po ang ating kahinaan, hindi po ba? Siyempre po, ano ka na naman, gaganap ka na naman. Sabi ko, makapagsabon nga ako ng kamay. Naghugas po. Pamyamya. Aray. Sabi ko, parang hindi ko na makaganyan. Aba, sabi ko, ganyan ko ng ganyan. Mamaya, aalis na po yan, ano? Buhay po ba ang Diyos? Kung sa dating buhay mo yon, pag may masakit-sakit ka, maarte po tayo Kasi po, alam natin lalo na yung sa asawa, sasabihin, bakit masakit ang likod ko? Para nasa gayo, pansinig ka, ano po? Totoo po yan. Pero kapag nasa Panginoon ka na pala, napakatatag mo. Hindi po ba? Sa dating buhay. Totoo po yan. Aminin po natin yan. Sa unang buhay natin, pag may konting kikibot-kibot, bakit ba paano ka ba? Masakit. Pero ngayon, kahit na, parang hindi ko maigalaw, wala bang nakakaalam? Ang Diyos lang ang nakakaalam. Tama po ba? Kasi po, yung palang sobrang lambing, nakapagdudulot ng lalim na sakit. Yung sobrang mahihinakitin, nakapagdudulot ng lalong pagsakit. Bakit po? Kakaunti lang yung masakit mo dahil sa sobrang lambing mo Hindi ka maasikaso sandali, hindi ka napansin. Naku, maluktot ka na. Yung konting sakit ng ulo mo, pakibot-kibot, kikirot-kirot na. Bakit po? May kasama pong galit. Kaya sa halip na nawala yung sakit ng ulo, kumirot pa. Di po ba? Sino po may kasalanan? Mga kapatid, ang tao pa rin. Halimbawa, may karit, di po ba nabubulol-tulol? Masakit masarap po yung butong pakwan. Masakit ang tuhod. Masarap yung buto ng kalabasa. Konti lang. Konti lang. Yung konti na yun napaparami. Pag pinasing ka pa, kala ko bang bawal sa iyo yung buto? Konti lang di po ba? Ganyan po ang ugali ng tao. Subalit kapag nasa kanya ka na, kilala mo na ang mga kagustuhan ng Ama, yung bagang ang katakawan ay hindi tama. Nasa pagtitimpi po yan ng sarili. Lahat. Maramdamin ka ba? Matitimpi mo ang sarili mo. Mahinanakitin ka ba? Matitimpi mo ang sarili mo. Malambing ka ba? Matitimpi mo yung sarili mo. Pag di na tama yung lambing mo, alis-alisin mo na. Sobra na yun. Hindi na tama. Tama po ba? Aminin ng tao. Yan po ang pawang katotohanan. Kung ganun lamang po ang ugali ng Kristo, naku, hindi nagtagumpay. Bakit po? Dinurhan. Gaano kabaho ang dura ng tao? Di po ba? Nasubukan nyo na po bang dumura kayo at inamoy nyo? Di po ba? Pero ako po nadurhan na ako. Pag mayroong mga masamang espiritu, sabi, Diyos ko, Panginoon, Diyos ko, sa unang buhay ko, sampalin ko buhay po ang Diyos!
Hindi po ba? O, pero dahil nasama ka, sabi mo lang, pasubali ko. Huwag kang mandura. Buhay po ba ang Diyos? O, di po ba? Eh, pag sa dating buhay mo yon kahit bata lang, ba't mo ako tinurhan? Bastos kang bata. Di po ba? Ganyan po ang tao. Ang ugali po pala, alam niyo po, may sikreto. May sikreto pala para mabago. Kilalanin mo si Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Yan po ang sikreto. Kapag natanggap mo na si Kristo ng buong-buo sa puso mo, wala na lahat yung dating ikaw. Yung dating ano ka. Yun na nga po, konting kibot, may galit. Konting kislot, may hinanakit. Konting salita, puputa. Tama po ba? Mga mahal ko, maraming tinatamaan. Ano po? Buhay po ba ang Diyos? Yan po ang bawang katotohanan sapagkat kapag pinairal mo ang pagkatao mo, kailan may di ka makapagbabago sa kalooban ng Ama. Subalit, kalimutan mo ang sarili mo at makadidiretso ka sa pagbabago mo patungo sa kalooban at kagustuhan ng Ama na magawa mo ang marapat na kagustuhan niya. Ano po ba kagustuhan ng Ama? Yung halimbawa, oy, meron ka ba ekang betchen? Wala. Sabi lang, wala. Eh, Diyos ko, eka, nagtanong lang ako ng betchen. Eh, talaga namang wala. Eh, sinagot, wala. Gusto pa niya, wala. Hindi po ba? Ganon po ang tao. O halimbawa, ay napatid ang tsinelas ko, pahiram nga eka. Eh, hindi ko pa nagagamit eh. Oo nga naman, hindi pa nagagamit. Siya pa o nagagamit, magagalit naman. Eh, sige nga po. Kung ang tao po ba hindi makasarili, dapat nauunawaan ang ganong istorya, ang ganong katwiran. Subalit sa taong ugaling tao, bago lang di mapahiram. Pero saan kasi hindi na rin magagawa yun? Buhay po ba ang Diyos? Yan. Simple lamang po ang pag-uugali ng tao. Napakasimple lang. Talagang sa simple na yan, maraming hindi makaunawa kung paano ang magbago. Kung dati kang dalahira, putak ka ng putak, daldal ka ng daldal, daldal ka ng... Mayroon din pong paraan dyan. Kapag kilala mo na ang Kristo, sabi mo lang, Amen daw. Mukhang siya na yun. Buhay po ba ang Diyos? Subalit kapag hindi mo paganap kilala, meron bang nagkwentuhan? Sabi ng tenga mo, pero doon ka nakatitig. Dinig na dinig mo ang lahat. Pag lumipat ka, uy, ganun pala eka, narinig ko eka, ganun at ganun. Hindi po ba mga mahal ko? Kaya yung walang katahimik na sinasabi, yung pala'y nasa loobang gulo. Tama po ba? Subalit mas mainam naman yung magsalita na para lamang may magawa, para lamang may makapakipagbati, para lamang mabati mo. Subalit paglabis na, parang hindi na rin po tama. Tama po ba? Mga kapatid, mga minamahal ko, mga anak ng Ama, mga kapatid sa Kristiyano, mga kapatid kay Kristo, mga kapatid sa Espiritu, yan ang sabi ng tao. Subalit ang tanong nga po ba, mga kapatid nga po ba sa Kristiyano? Totoong Kristiyano po bang tao? Mga kapatid po ba sa Kristo? Mga kapatid po ba sa Ama? Ang dahil sa Espiritu? Paano mo kapatid? At paano mo kinikilalang kapatid ang kapatid mo sa Kristo? Mga kapatid, mga mahal ko, para mapatunayan mong mahal mo ang kapatid mo kay Kristo, paano ang dahilan at paraan? Hindi ka marunong magtangi. Kayo po ba, kung itong gawain ito'y tinatangi ang Katoliko lang, eh hindi po lahat kayo'y mapaparito. Bakit po? Sa katotohanan lang po, hindi lahat lamang ng Katoliko ang pumaparito. Pero tinatanong po ba kayo? May tinanong po ba kahit minsan, hoy,